welcome to our podcast, and this is our first ever episode here at the Department of Agriculture, and we will be talking a lot of exciting topics for today, but we will be focusing on youth in agriculture as we are to celebrate the Buwan ng Kabataan this August. For our very first episode, I have with me here the young minds of the Department of Agriculture, our agriculturists, and the young people with passion, purpose, and perspectives, and also their progress in their careers as they have entered Department of Agriculture. So I am Engineer Joshua Gorang. I graduated at Cagayan State University Cary Campus, and actually this is not my first choice. So ang first choice ko talaga is Bachelor of Education or Secondary Education major in Filipino. Gusto ko talaga mag-teach, pero in-introduce kasi ni ate sa akin tong agriculture. So what if i-take ko din kaya tong agriculture? Kasi nakikurious ako ano ba yung meron sa agriculture. At least ngayon, proud to be engineer na. Hi everyone, I am Engineer Gamer Rose Jimanogay. So, I am graduate of Isabela State University at Siagining Campus. ABA is not my first choice. My first choice is in the medical field. But through agriculture din, mas doon ko nakilala yung sarili ko na meron din akong capability, meron akong potential or talents in agriculture at meron akong kayang itulong sa farmers not only lang as kabataan pero bilang anak din ng isang magsasaka. I am Engineer Laika V. Valdez. I graduated at Isabela State University at Siagay Campus. So ayun, laging sinasabi na kapag nag-take ng-agriculture, no choice. Pero sa akin kasi, ang first choice ko talaga accountancy. Pero bago ko naging final choice yung ABE, may mga factors akong kinonsider. Yun din yung naging nagbukas sa mind ko na sige na nga, ipurso ko na. Ito na lang siguro way na rin ni God na dito na ako. And meron na din naman nag-encourage sa akin. So, tinuloy ko na rin talaga yung ABE. First, I'm Christian John Reyes. I'm a graduate of Bachelor of Science in Agriculture, major in Agricultural Systems. So I graduated at University of the Philippines, Las Bañas. Actually, I choose BS Applied Mathematics or BS Mathematics. But dahil na-late ako ng pagpasa ng aking requirements, ang binigay sa akin is Agriculture, BS in Agriculture. So ako naman po si MJ Libunaw po, graduated at CSU Carig. So nag-board exam rin ako noong December, ayun luckily nakapasa. So tulad nyo rin po, hindi ko rin po talaga first choice yung ABE. Naubusan ako ng slot sa Civil Engineering. Tapos yung in-offer sa akin is Agriculture and Biosystems Engineering. Pero nung second year na ako, third year na ako, naramdaman ko, hindi lang pala tanim-tanim ang agriculture. Hindi lang pala araro-araro. Malaki pala yung oportunidad na ibibigay nito sa future ko. I am Rhea Joyce Rafael. I'm a licensed Agricultural and Biosystems Engineer. So, I graduated at Cagayan State University at the age of 21. So, sabi ko noon actually, dahil advance ako nag-aaral ng 2 years, almost 2 years, sabi ko noon, ano kayang take kong course? Kasi ang gusto ko lang sa buhay ay maging engineer. Yun lang ang pangarap ko. Gusto kong mag-design. Gusto kong malaman pa kung anong maiko-contribute ko dito, ano bang kailangan kong innovate. Pero, as the time passes by, nung nakita ko na sa third year and fourth year college na ako, dun ko mas nakita yung role ko as a future agriculturist or an agricultural and biosystems engineer kasi nga anak din ako ng magsasaka. Nakikita ko kung gaano kahirap yung buhay ng magsasaka at nakikita ko na baka pag nandun ako sa field ng agriculture, I can somehow contribute na makatulong sa kanilang mga problema at maging parte ako ng mga solusyon. Alam mo, nakakalungkot. I'm very happy. Hindi, kasi parang ako, bilang matagal na rin sa Department of Agriculture, na yung mga kabataan ngayon, kayo, hindi nyo talaga first choice sa agriculture, and yung ibang, si CJ for example, no choice, because that is the only course that they offered him.
malayo. He's supposed to take BS Math. Actually, ma'am, ginamit ko rin yun na pinanghuhugutan ko. Oo. Dahil Diba? hindi ko man first choice yun, baka si agricultural talaga yung namili sa akin. Yun nga, kaya tayo din nag-uusap ngayon because we want to hear what is really the notion you bilang kabataan ngayon. We are in the field of technology. High-tech na tayo, ang daming innovations na ng mundo, andyan na ang cellphone. Ang dami nating naririnig, no, na pwedeng mga courses. Tapos, hindi nyo talaga ito choice kasi nga, hindi siya yung pinapansin. Kasi kailangan na nating mag-move on sa pagsasaka at harapin na natin ang mundo ng teknolohiya. Parang ganon. And, yun nga, kaya ko sinabing nakakalungkot kasi hindi yun na first choice ito. But, based sa mga pinagsasabi nyo ngayon, buti na lang, and you learn to love that. That's one thing about it, na in time, that your passion was developed in agriculture. And we're so glad pa rin. Sabi ko nga, it's all blessing in disguise. So, why your path led you to where you are now. And ako din, buti na lang, that's one of the things I am thankful of. Tulad nyo, isa akong nangarap din na ibang course. Ang pangarap ko ay mag-abroad at feeling ko kasi lahat ng nurse noon ay mayaman sa abroad. Hindi rin ako naging proud. But that was way back 10 years ago and it led me to different perspective now. Carrying with me a happy heart every time I share also my stories. But anyway, let us continue. Ang dami na natin na-face na challenges, no, nung kumukuha tayo sa kursong ito. Dumating ba sa point na you are in the middle of it and then your parents ask you to shift? Mag-shift ka na lang? Kasi hindi niya nakikita. Kasi umpisa yan susuportahan ka pa. Pero pag in the middle of it, there are those factors that trigger you na lipat kaya ako. Sino Ako sa akin meron nun. Kasi actually yung sa akin naman, hindi middle, patapos na. Oo, mas malala yun. Kasi fourth year college, second sem, bumagsak ako sa isang subject. Tapos nag-expect yung family ko nag-graduate ako. Syempre yung parents night, yung mga ganito ganyan, talagang pangarap talaga nila yun sa akin. Tapos during the second sem, isang subject yun, bumagsak ako, like yun yung nag-shatter na okay, makakapasa na sana ako pero bakit finals pa yun makakapasa na sana ako pero bakit bigla akong nawala ng passion that time. Parang sabi ko, deadmahin ko na lang yan. Kasi, tapos sabi pa nga ng pamilya ko, bakit hindi ka nag-graduate on time? Kung mag-sure ka pa in private school, wala na tayong pera. Tapos sabi pa sa akin, baka mag-criminology na lang daw ako. Baka criminology ako. Tapos, di sabi ko, actually na to, talaga to guys. Pero, nung time na, sabi ko, bakit, sabi naman nung program chair namin, i-take mo na lang. Kasi talagang wala na akong, as in, ni MJ, sila yung mga friends ko yan, sila nakagraduate on time. Tapos ako, hindi ako nakagraduate that time. Tapos sabi ko, ako lang yung mag-isa. Or dalawa kami that time, dun sa circles namin na hindi nakagraduate. So sabi ko, iyak ako ng iyak nun. Tapos, mag-shift na lang ako. Baka totoo ngayon, sabi ng pamilya ko na baka mag-criminology na lang ako, mag-sundalo na lang ako, ganito, ganyan. Pero sabi ng program chair, yun na si Ma'am Jen, sabi niya sa akin, i-take mo kasi may future ka dyan sa agriculture. Nakikita kita as parang, hindi man parang tawag na dito, nakikita kita na kaya mo makapag-change ng something, sabi niya. What if yung pagiging teacher mo, i-apply mo in agriculture at ikaw ang mag-share sa mga bata na maganda ang agriculture? Ganun kasi yun, let's face it, no, not everyone will support us. Because meron at meron yung pinsan mo na ang course ay ganito. Diba? Ang course niya ay civil engineer or yung pinsan mo na ang course ay nursing. Minsan sila yung mag-push sa'yo na kailangan mo din, ba't huwag ka dyan, you know. But
were there also a part of your community or of your circles na they believe in your course, naniniwala? Kasi minsan, not our parents, let's face it, they don't want also this course. But, or yung parents nyo ay full support dun pa rin sa course na tinatake nyo, or any in the community or in your friends, support yun. May nakikita sila dito sa agriculture. Meron ba nung ba sa atin? Actually, sa akin, ma'am, baliktad eh. Yung parents ko yung naging fully supportive sa akin. Nung kinuha ko yung course na Agricultural and Biosystems Engineering, hindi ko alam na ang notion ng tao ay tanim-tanim lang. Okay. Hindi ko alam. Yun. Pero, Kayo, alam natin. hindi ko alam. Kasi, ang iniisip ko lang nga, yung makakuha ko ng kurso na engineering. Kasi gusto ko nga alam naman yung engineering title. Ngayon, nung may kapitbahay kami, sabi niya, Agricultural and Biosystems, tiyin nala na data anak mo. Nag-iji, adijay, may sa dati, may binanggit siyang isang campus dito sa Cagayan. Nasabi niya, nakita ko nga, nagtatanim lang sila. So, pati yung anak mo, pagtatanim na nga lang yung pangkabuhayan ninyo, eh, yun pa yung ipapakuha mong course. Pero sabi ng nanay ko, haan, engineer yung kukunin ng anak ko. Kaya sabi ko, ano nga ba yung kinuha kong course nga pala, no? Kasi, oo nga, hindi ko nga siya naging choice. Parang naging, lang siya, naging option lang para kunin ko siya. And then sabi ko, ay buti na lang meron akong parents na fully supportive. At ang pinaka nagustuhan kong sabi niya, hindi, kapag nagtrabaho ng anak ko na nasa sector ng agriculture, matutulungan niya kami kasi kami yung magsasabi kung ano yung mga hinanain namin. So, hindi tayo mawala ng pag-asa. You know, we want to change that perspective that tama nga naman, yung sa ating mga viewers, no? Ang dami nating viewers, no? Sa ating 10,000 viewers. Ayun, you will never know kasi unless you are there. That's why our story, ang pinaghuhugutan natin, something close to us already, na mahirap siyang i-explain. Though it's so hard for us to let the people know why we took this course, what is it all about this course, because of that perspective. And very enlightening yung mga sinasabi lang natin na sana they will have the same story. It may not be their first choice. It may not be their only choice, but it's the choice that they will be thankful of someday. So sana maging ganun. Luckily, buti na lang sa kanya lahat. Hopefully, hindi ka nagpulis. Nakaganto ko, tapos pupulis ako. So, as a young individual now, that you are already practicing your craft. Actually, that's one of the things you should be thankful of because you are not underemployment. Sa dami din ng mga graduates ngayon, asan sila ngayon? Because this is the path less taken and a lot of opportunities is here in the field of agriculture. You may be in the career path or in the entrepreneur path. It's the same thing. There is an opportunity in this agriculture. So how do you see yourself? What do you think are the opportunities that is waiting for you? Dito ba sa agriculture sector pa rin ang nakikita nyo? Will you pursue your being an employee or may i-add on ka, mag-agri-entrepreneur ka? Because you all know the technology, you all know, you have all the backgrounds, your exposure and all. Ako naman, ma'am, actually growing up talaga ay hasa ako sa extracurricular activities. So I prefer talaga sa field work. So, although sa agriculture, meron naman tayong choice ng whether we want to be in the academe or in the field. So talagang nung pagka-graduate ko man, talagang sinet ko na po yung mind ko na doon ako sa field. Kasi gusto kong lumabas, gusto kong may direct impact sa mga farmers. Although, i-consider ko siguro yung academe when
yung usual na sinasabi natin kapag retiring na tayo, ganyan. Pero ayun nga ma'am, ang isa pang malaking impact kasi na nakita ko po sa agriculture din is yung community ng parang sa College of Agriculture mismo. So parang doon mo mamimit yung mga iba't ibang klase rin ng mga tao na future na magiging experts din in the field of agriculture. So maraming kang pwedeng maging opportunities outside when you graduate. So, like for me, ma'am, before ako nag-apply dito sa Regional Field Office ng Department of Agriculture, galing na rin po ako sa technical na side in agriculture. So, nagtrabaho rin po ako sa laboratory works, ganyan. So, may mga scientists din tayo na agriculture yung profession. So, talagang as early as, early part of your career, nakita mo na yung purpose mo. Bata ka pa lang, galing, no? Your purpose. Medyo, yun, it is something fulfilling that when you are now realizing that purpose, you are now doing that, you already have in mind, you've seen your purpose. Para din naman. May ganun ka ba? Actually, sa akin, pagiging engineer mo na, yung ginagawa din natin, yes, we are dealing with farmers, but si CJ kasi is not an engineer. Agriculture is BS agriculturist. So, sa engineering side. Actually, sa akin, hindi ko bibitawan si agriculture. Since I'm in the engineering field, sa akin nakita ko yung sarili ko na I might pursue other things like nadagdagan ko siya into research. So I love research. I really love exploring things and innovation. Kasi actually, yun yung dahilan kung bakit ako nag-stay dito sa sector na to ng agriculture. I just want to tell a story. Nung third year ko kasi, I'm thinking of a thesis title na talagang may impact sa mga farmers natin, na yung may patutunguhan talaga at natutulungan natin sila. That's when I discover na dito pala sa atin, itong Cagayan is the peanut capital of the Philippines. So nakita ko, may ganito palang industry dito sa Cagayan. Kasi sa amin, hindi ko alam kung ano may pagmamalaki ko. Kung ano ba dapat ang kailangan kong i-research pa at i-improve. Sa atin yung peanut candy. Ayun, hindi ko alam. Kalapit municipality. Tapos, nung na-research ko kasi, sabi ko, ay, nandito pala sa Cagayan. Ito pala yung meron dito sa Cagayan. So, that's the start na sabi ko, I need to do something. I need to innovate something in the peanut industry. Sige. And as we end this, how do you think will you inspire more youth like you to venture agriculture, to choose agriculture, or why will they choose agriculture? To all youth there or mga kabataan pa na wala pang isip kung anong kurso ang dapat nilang i-take pagdating ng college, sa totoo lang, ito lang masasabi ko, hindi mo kailangang piliin yung course kasi gusto mo siya. Kasi minsan yung course pala na mapupunta sa'yo, yun yung pinili ni Lord para sa'yo, na akala mo yun yung fallback mo, pero yun pala yung destiny mo. Or during your pagtitake po ng course, doon mo maiisip na worth it pala na pinili ko yung agriculture course. Kasi nga, sa experience ko nga na graduate ako ng 22 and then nakahanap ako agad ng trabaho. Noong 22 years old din ako at the Department of Agriculture. Para mas ma-encourage yung mga students natin, meron na kasi tayo ngayon yung Republic Act 12215, which is the Philippine Agriculturist Law. Ibig sabihin, mas marami ng opportunity ngayon na agriculture graduate. At sa agriculture courses, marami rin kasing field of expertise. Kaya malaya kayong pwedeng mamili kung ano man yung gusto nyong i-venture. Kasi yun nga, dahil may agriculturist law na tayo, may certain standard na tayong susundin as an expert na sa agriculture. So hindi na lang po tayo basta-basta na agriculture graduate lang. And so sa mga kabataan out there, I want you to take the risk. Be brave na i-take yung path na less taken. Alam nyo kasi, sa generation natin ngayon, yung mga kabataan, di ba, mas nagiging practical sila. Ang gusto talaga nila yung kung saan na, ay, dapat makagraduate na ako, tapos makahanap na ako ng trabaho, ganon. How much more sa mga agriculture, di ba? So,
Department of Agriculture is waiting for you. Ang dami-daming opportunity para sa inyo dito. Kaya, hinihikayat ko kayo to take agriculture courses. Sa mga undecided pa lang po na kabataan dyan, kung wala pa pong napipili, sinasabi ko po na marami pong opportunity sa agriculture po. Kasi isa po ako sa testament na nag-oath taking po ako ng January 2025. By February po, agad-agad na po meron na pong trabaho. Tapos, kung isipin rin po natin, yung mga magsasaka po natin ngayon is matatanda na po. Tayo na po yung new generation, baka tayo na po yung magbibigay solusyon para mapagaan po or para mas papaunlad po natin yung agrikultura dito sa Pilipinas. Ayan, sa mga kabataan na gustong, yun nga, undecided pa or wala pang gustong tahakin na course, ayan, nandito po ang agriculture. Hindi lang naman sa agriculture, meron pa rin kung gusto mong maging doktor, gusto mong maging engineer, gusto mong maging entrepreneur, marami po dito sa agriculture. Kung gusto mong mag-venture into, tawag na dito, sa mga, yun nga, sa magiging doktor, meron po tayong mga veterinary medicine. Kung gusto mo naman maging engineer, ayan, nandito po yung mga testament na maging agricultural and biosystems engineer. At kung gusto mo naman maging boss, ayan, meron ditong sa entrepreneur at marami pang iba. So, why not i-take natin ang agriculture course at maging something, no? Dito sa sector na to, yun lang naman. Mga kabataan, sasabihin ko sa inyo na sana hindi nyo siya second choice. I hope you are the generation who would choice, it's your first choice to choice agriculture. At sana kayo yung mga generation na mas nakikita ang kahalagan. And actually, we are very happy kasi kahit pa paano ngayon, dumadami ng kabataan na nagmamahal sa agrikultura at nakikita na ang totoong kahalagahan nito. Kaya sa mga kabataan natin dito, if you want to be something special and something unique, take agriculture. So, ang galing niya. Palagpakan natin sa rin. Ako naman, you may not take BS, a degree in agriculture, but let us always look back to the earth where we are close to and to your future in agriculture. At be it in the field, in the farm, or as frontliner in this food production, we need not to have a degree in agriculture to do that. It's just that let us always look back to what is essential and what is the purpose of all the lands that we have. Let us cultivate that, let us make that productive. Someday, you will all inherit your, if you have that, may mga farm po ang magulang ninyo, ang lolo ninyo, saan man tayo dalhin ng ating destiny. Sana wag nating kalimutan, balikan natin yun, pangalagaan, at pagyabungin natin yung mga yun. That is agriculture in itself also. And it's just that there is this degree in agriculture where you will become expert to till that land or, to share or to cultivate that or to nurture yung mga, mga livestock and all other sectors in agriculture. Still, you are making a difference. And sa kabataan ngayon, umaayon man tayo sa mundo ng technology, nandito na ang digital age, agriculture is not left behind. Tandaan po natin yan, na meron na po tayong tinatawag na digital agriculture at all the innovations that we have in agriculture. Ang sinasabi lang po natin, napakalahaga ng sector na ito because this is the sector that feeds the nation. This is a sector that feeds us. And we are just passionate and we are thankful that these young ones here chose agriculture as their field and kaparte na po sila na sinasabi namin frontliners in the food production. At saan man tayo dalhin ng mundo? Sa mundo ng Encantada. The basic of all of this is still food and that's the future of agriculture. Meron tayo. Malaki po ang future ng agriculture.
At sama-sama po tayo, let's all work together for this future ng agriculture.